Nitong mga nakaraang araw, ang daming mga balita sa mga nabagong policy about sa immigration dito na lubhang naging apektado yung mga international students, tapos yung mga visitors dito sa Canada na nagnanais makakuha ng work permit and so on and so forth. Yung iba medyo natuwa, siyempre karamihan naman is talagang nalungkot. Kasi hati yung opinion eh. Meron akong tinanong, sabi ko sa isa kong kakilala, ano yung say mo do sa bagong policy na yung mga visitors visa is hindi na pwedeng mag-apply ng work permit within Canada. Sabi niya, okay. Kasi syempre yung mga trabaho na dapat sa mga young Canadian na pupunta sa kanila instead na para sa mga kabataan dito. May punto naman. Pero ang nakakalungkot talaga is yung mga kababayan natin na talagang nag-tourist dito, gumastos na maraming pera, marami ko kakilala, nagsanla ng lupa, nagbenta ng bahay, iniwan yung magandang career sa Pilipinas. Siyempre, they are looking for greener pasture. Nakikipagsapalaran dito. So yun ang utang. So yung mga inutang na yun, may tubo. So medyo mabigat, di ba? Mabigat talaga yun. Pero nakasulat naman kasi doon na it's that policy is temporary. So ibig sabihin temporary, pansamantala. So anytime soon pwede mabago. So yung biglang sumabog yung report na yun, talagang nabago na yung policy na hindi na pwedeng mag-apply ng work permit yung mga visitors visa dito sa Canada. Kasi dati pwede talaga. Especially during pandemic na talagang kailangan nila ng mga workforce, kailangan lang ng trabahador. So talagang nilabas yung programa na yun na kahit ikaw ay visitor's visa, pwede mong i-apply yun into work permit. Kaya maraming dumagsa na mga visitors dito sa Canada na yung main goal is hindi lang bisitahin, hindi lang libutin, hindi lang mamasyal dito sa Canada, pero kino-convert nila yon into working permit, which is legal naman, allowed before. So ngayon medyo siguro napuno na yung pangangailangan sa workforce. So biglang nilabas yung balita na yun na hindi talaga pwede. So kailangan lalabas ka talaga ng Canada in order to apply yung work permit. Hindi ka mukha dati na naka-tourist visa ka dito, pag nakakuha ka ng LAMIA, may nag-offer sa'yo ng ganong employment, pwede mo siyang i-apply into work permit kahit na ikaw ay naka-tourist or visitor's visa. Pero ngayon, it is not allowed anymore. Kaya bawas na yun sa pathway para makakuha ng work permit and eventually makapag permanent resident dito sa Canada. Yung number 2 naman is yung sa international student. Yan, nilabas din yung balita few days ago, kaya medyo kabado, medyo all in the limbo. Parang hindi alam kung saan tutungo yung ibang international student natin na alam naman natin na very hardworking, nag-aaral, nagtatrabaho, breadwinner, nangutang, may binabayaran sa Pilipinas. So talagang super stressful moment sa mga ating kababayan, kaibigan na international student dito kasi hindi nila alam kung mag-i-stay ba sila rito, hahanap na ibang probinsya. Medyo magulo kasi biglang nagbago yung policy. Ngayon ang lumabas na balita is ang sabi doon na yung mga postgraduate work permit na mag-expire ngayong taong 2024 is posibleng hindi na ma-extend. So in effect, posible na talagang umuwi sila ng home country nila. Kung sa Pilipinas ka galing, umuwi ka ng Pilipinas. Yun yung medyo nakakalungkot. Meron naman akong kaibigan dito na the postgraduate work permit is about to expire ngayong 2024. Pag daw hindi na aproban yung kailang parang invitation to PR, parang ganun, mag-aaral ulit siya
master's degree naman dito. Sabi ko, magkano? Kasi ayaw na raw niyang bumalik sa kanila kasi nabitawan na raw niya yung career niya, na maganda rin ang trabaho sa bansa nila. Hindi siya sa Pilipinas, sa ibang bansa, pero it's an Asian country too. Sabi niya, kasi talagang napasubo na siya. Maganda yung trabaho niya sa bansa pinanggalingan niya. Ngayon, kung hindi pa rin siya ma-approve ng invitation to PR ngayong 2024, is ipagpapatuloy niya to postgraduate to postgrad, magma-master siya sa hospitality industry pa rin. Kasi pag nag-masters ka, mahabang panahon yung bibigay sa'yo ng gobyerno para talagang makuha mo na yung permanent residency. Tsaka mas may additional year ata, yun ang pagkakaalam ko. So sabi ko, magkano yung gasto? Sabi niya, parang almost 40,000 for the whole program. Sabi ko, $40,000. Kasi talagang gusto ron nila rito sa Canada. So wala tayong magagawa doon. Pero sabi niya, it's very, very, very tough. Tapos makakukuha pa sila ng French language. Diba, grabe yung past few weeks na balita about sa changing immigration policy. Ngayon, kung ikaw talagang may planong pumunta rito sa Canada, like international student, ako mai-advise ko, medyo wag muna. Ngayong panahon na to kasi mabago-bago ng policy. Yung parang ngayon pwede, bukas hindi na. So, di ba tayo sa ating mga professional, ang gaganda ng trabaho, magre-resign sa position, mangungutang, magbebenta ng kung ano-ano. So, tapos breadwinner pa tayo, medyo mabigat talaga. Kaya may mga nagtatanong sa akin, sabi ko, I would not recommend at this point in time, sa mga panahon na to, na kuhaning pathway yung international student. Maraming pathway na pwede mong gamitin para makapunta ka rito, makapagtrabaho sa Canada. Kasi ngayon medyo tinataasan yung qualification, medyo hinihigpitan. Ako, I heard nga sa mga Indians, parang yung cap nila is babawasan ng 50%. So medyo malaking bagay din sa kanila yun. Kasi biglang dumagsa kasi yung yung international student. And hindi natin maikakaila, meron talaga nandadaya na sabihin nag-aaral, hindi naman pala pumapasok, but instead nagtatrabaho lang dito. Pati yung mga Lamia talagang na mahal na. Dati 10,000, 20,000, 30,000. So maraming paglabag na nangyari. May mga ginagawa ng negosyo. So maganda rin yun, at least nakokontrol and it has to be stopped. Pero syempre, talagang marami ang maapektuhan. Kaya kung akong tatanungin, at this point in time, hindi ko muna maire-recommend na gamiting pathway yung international student para maging permanent resident dito sa Canada. Maraming paraan, may mga express entry, may mga skilled workers, may mga kakilala pa nga ako nagpunta rito, walang ginastos kasi mga skilled workers sila. At may mga agency na talagang legit na wala kang gagastusin. Kasi ang inaman lang kasi na international student, pagpunta mo dito, kaya nakakainganyo, no? Pwede mong isama yung pamilya mo. Kasi pagpunta mo rito, ikaw, asawa mo, mga anak mo, kasama mo. Di ba? Kaya talagang nakakainganyo. Pero ang masaklap ngayon is yung pabago-bagong policy. Di ba? Mahirap no? Kunyari, breadwinner ka, tapos nangutang ka, may binenta kang ari-arian na naipundar mo sa Pilipinas habang nagtatrabaho doon. O syempre, nasa Pilipinas ka, may maayos kang trabaho, nag-resign ka, hoping na everything will flow, everything will go to your plan smoothly. Biglang boom, nagkaganon yung policy ng gobyerno. Kasi dito sa Canada, pag yung policy in-implement o sinabi,
inapruban ngayong araw, kinabukasan ipapatupad na. Walang intay-intay. Kaya marami talaga na apektuhan. So syempre masakit kung uuwi ka ng Pilipinas. Ano yung mangyayari? Nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng naipundar mo kasi naibenta mo, tapos may existing utang ka pa. Kaya iba, talagang kapit sa patalim, bibili yan ng Lamia, Elmia, pero hindi pa rin talaga yun guaranteed na magiging PR. Kaya isa lang yun sa requirements, kaya medyo mabigat din talaga. Ngayon, kung talagang ang plano mo lang talaga is mag-aral dito sa Canada, ay wala namang problema yan. Tapos uwi ka, at least you gain knowledge na nag-aral ka dito sa Canada. At kung may pera ka talaga, yun walang problema. So yun lang ang vlog natin ngayon. Sana maging maayos yung policy. At sa mga nandito na international student, sana maging smooth yung yung processing ng mga papers ninyo. Kasi marami rin akong kakilala rito na international students, mga katrabaho, mga kakilala na talagang struggling. Talagang super tough. Siguro kung ako yung dumating dito as international student, tapos breadwinner pa ako, kakayanin ko siguro, pero talagang super duper hirap. Kasi can you imagine siyempre pagpunta ko rito, mangungutang ako. Magkasanla kami ng lupa. Tapos babayaran ko yung monthly with tubo. Tapos magkapadala pa ako sa magulang ko kasi breadwinner tayo. Tapos siyempre, meron pa akong gagastos dito. So sabi ko, it's super tough. Plus, dito when you are international student, hindi ka naman allowed na mag-work ng full time. 20 hours lang ang ina-allowed sa'yo. Ewan ko kung may nabago na naman. Kasi they keep on changing. So kung 20 hours lang yung yung binibigay na hours sa'yo, magkano lang kikitain mo? So, maliit lang. Kaya dito pag nag-international student ka, gayak mo talaga yung pera mo. Hindi yung sapat-sapat lang, dapat may extra. That's the reality. Kasi sa pa lang, sa show money mo pa lang, talagang malaki nang gagastos mo sa tuition fee. Malaki, mahal talaga. Can you imagine kunyari kami dito na citizen, nag-aral kami. Magbibigay lang example. Kunwari ang tuition fee is $1,000. Tapos ikaw international student, ang magiging tuition mo is almost $4,000. 4 times or almost 4 times the regular amount kung ikukumpara sa amin dito na permanent resident or citizen. Kaya sabihin ko sa inyo, pag-aaral dito as international student is talagang mabilis ka makapunta rito. Masasama mo may pamilya mo sa mabilisang paraan. May chance ka maging PR, pero hindi 100% guaranteed. May chance ka rin mapauwi kung ma-expired yung postgraduate work permit mo. And super tough talaga. Kaya kung pupunta ka rito, it requires a lot of prayer, money. Hindi lang enough dapat may extra ka. Kailangan may support system ka dito, mga kaibigan. Mas maganda kung may kamag-anak ka dito natitiran. Malaking menos na yan sa gastos mo. Kasi can you imagine, apartment pa lang dito, 1 bedroom, 1.5, 1.7 plus kuryente, tubig. So, napakamahal. Kahit sabi mo magbaon ka rito ng 200, 300,000, kalahating milyon, pag wala ka agad trabaho nakuha, boom. Sa tuition pa lang, sa apartment rent pa lang, magkano na yun? Almost 70,000 pesos. Isang buwan lang yun. Sobrang mahal. So yun lang ang vlog natin ngayon. Hopefully maging maayos yung flow ng pag-aaral nyo rito as international student. And I'm praying na sana maging
permanent resident lahat. And just pray and hopefully maayos lahat ng mga immigration policy na